Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Girl in the Bunker na napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa totoong buhay ng isang 14 na taong gulang na babae na kinidnap ng isang lalaking nagpapanggap bilang isang pulis. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin si Elizabeth Shove na nasa kalagitnaan pag-aaral kasama ang kanyang mga kaklase. Pagkatapos nito ay may lalaki na pumasok sa kanilang silid-aralan. Nakita natin na nagkakaroon ng seryosong usapan ang kanilang guro kasama siya bago niya inanyayahan ang isa sa kanyang mga kaibigang babae, si Lucy Jennings, na kuhanin ang kanyang mga gamit at sumunod sa lalaki palabas ng silid. Si Elizabeth at si Amanda, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay nag-uusap tungkol sa insidente ni Lucy habang sila ay pauwi mula sa paaralan. Hindi rin maintindihan ni Amanda kung ano ang nangyayari, sinasabi niya na medyo kakaiba rin ang ina ni Lucy. Bukod pa rito, naririnig niya na nagpunta ang mga pulis sa kanilang bahay ilang araw na ang nakararaan. Si Elizabeth ay tatawagan ng kanyang inang si Madeline kapag siya ay nakarating na sa bahay para sabihin na sila at ang kanyang nakababatang kapatid na si Bobby ay nakauwi na. Sa gitna ng gabi, magkakasama ang buong pamilya ni Elizabeth sa kanilang libreng oras. Ngunit may isang kakaibang lalaki na nag-e-excavate sa lupa na hindi kalayo mula sa kanilang tahanan. Sa sumunod na umaga, abala ang pamilya ni Elizabeth sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Doon, ang kanyang ama, ay umaalis ng bahay at sinusundan ng isa niyang kaibigan para mangangaso, na nagsisimula ang kwento. Pagkatapos nito, sinamahan ni Madeline si Elizabeth sa pampasaherong kotse kung saan siya sasakay ng school bus papuntang paaralan, at direkta namang pinapunta niya si Bobby sa kanyang eskwela. Hindi napansin ni Elizabeth na nahulog ang kanyang mascara mula sa kanyang bag dahil sa kanyang pagmamadali. Habang papunta sa kanilang mga destinasyon, humingi ng pahintulot si Elizabeth kay Madeline na makatambay sa bahay ni Amanda sa Sabado. Pinayagan ito ng kanyang ina basta't hinihingi rin ni Elizabeth ang pahintulot mula sa ina ni Amanda. Nagkaroon ng realisasyon si Elizabeth na nakalimutan niyang dala ang kanyang mascara sa kwarto, kaya't hiningi niya kay Madeline na isama siya pauwi sa bahay. Gayunpaman, tinanggihan ito ng kanyang ina dahil siya ay abala na sa kanyang trabaho. Nagsimula ang alitan ni Elizabeth at ng kanyang ina na nagpapagalit sa kanyang ina at sinabihan siya nito na hindi siya dapat bumalik sa bahay kung hindi niya kayang baguhin ang kanyang ugali. Napaikon si Elizabeth sa salitang ito ng kanyang ina, at tumano na lamang siya ng kasunduan sa payo ng kanyang ina. Habang nasa klase, binigyan siya ng kanyang boyfriend na si Case ng isang sulat na nagtatanong tungkol sa kanilang plano para sa Sabado. Pagkatapos ng paaralan, sumunod si Case kay Elizabeth at Amanda para samahan silang umuwi. Pagkatapos bumaba mula sa school bus, kinuha ni Case ang kanyang marijuana, at sinindihan ito bago kanyang sinimulan isigarilyo. Inialok niya ito kay Elizabeth, ngunit tinanggihan ito ni Elizabeth, habang sumama rin si Amanda sa kanya sa paninigarilyo. Hindi naglaon, kinuha si Case ng isang sasakyan. Itinago niya ang ilegal na bagay sa bag ni Elizabeth na may dahilan na iiwan ito doon hanggang Sabado dahil sa takot na malalaman ng kanyang mga magulang. Bago umalis si Case kay Elizabeth, inalok niya ito ng sakay, ngunit tinanggihan ito ni Elizabeth dahil mas gusto niyang maglakad pauwi sa kanyang bahay na hindi naman kalayuan. Isang lalaki na may salamin ang lumalabas mula sa hardin habang papalapit siya sa kanyang bahay at tinatawag ang kanyang pangalan. Tinasabing siya ay isang pulis sa lugar at inaresto na ang kanyang nakababatang kapatid. Lumapit si Elizabeth sa kanya, bagaman medyo nag-aalinlangan sa simula. Pagkatapos lapitan ni Elizabeth siya, agad na inikat ng lalaki ang kanyang mga kamay sa mga posas at inakusahan siyang may marijuana plant sa kanyang bakuran. Tinubukan ni Elizabeth ipaliwanag na wala silang kinalaman dito, ngunit sa halip ay inilagay nito ang isang bomba sa kanyang leeg at binalaan siyang saysubog ito kung siya'y magtatangkang tumakas o buksan ito. Pagkatapos nito, hinihila niya si Elizabeth palayo roon upang makilala ang kanyang nakababatang kapatid. Upang maging ligtas si Elizabeth, kailangan niyang sundan ang mga utos ng pulisya. Samantala, sa kanilang bahay, kinuha ni Bobby ang telepono mula kay Madeline. Pagkatapos ay sinabi niya kay Madeline na hindi pa rin umuwi ang kanyang kapatid, na nagbibigay ng impresyon sa kanyang ina na mahuhuli ng uwi si Elizabeth sa araw na iyon. Hindi matagal pagkatapos, tinawagan muli ni Madeline si Bobby para sa isang update. Inutusan ni Madeline ang kanyang anak na suriin ang kanyang kapatid sa dulo ng kalsada, kung saan siya ibinaba ng kanyang boss, matapos ma-realize na hindi pa rin nagbabalik ang kanyang anak. Samantala, sinusubukan ni Madeline na tawagan si Amanda upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Elizabeth.
Si Elizabeth ay patuloy na nagtatanong kung bakit siya dinala ng malayo habang siya ay nasa kagubatan. Sa huli, kinikilala ng lalaki na siya ay kinidnap niya at bantaan na barilin siya kung susubukan niyang lumayo. Nakakagulat din para kay Elizabeth na hindi pulis ang lalaki, kaya't sumigaw siya sa takot. Matapos maglakad ng sapat na kalayo, iniutos ng kidnapper na pumasok siya sa kanyang ilalim ng lupa na kubo na pinagtaguan. Sa loob ng kubo, lalo siyang natatakot, at siya ay lumalapit sa kidnapper na huwag siyang patayin. Habang lumalim na ang gabi, si Madeleine ay nagiging labis na nag-aalala at patuloy na naghahanap sa daan patungo sa kanilang bahay para sa kanyang anak. Siya ay nagkikita kay Amanda at ang kanyang ina na siyang nag-a-advise sa kanya na i-report ito sa pulisya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, tinawagan ni Madeleine ang pulisya na umaasa na tutulong sila sa paghahanap sa kanyang anak na si Elizabeth. Isang oras pagkatapos, umuwi si Don mula sa kanyang hunting activity. Wala pa ring nararating na balita si Elizabeth sa kanilang tahanan at lalong nag-aalala si Madeleine. Ipinabatid niya ito kay Don. Ngunit ginawa ni Don ang kanyang makakaya upang mapanatag ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pangako na babalik si Elizabeth ng maaga. Maagang sumunod, dumating ang dalawang pulis sa kanilang bahay at isinagawa ang paghahanap sa kagubatan malapit sa bahay ni Elizabeth. Ngunit ang madilim na paligid ay nagpapahirap sa kanila na makahanap ng anumang ebidensya. Pagkatapos nito, nagtatanong sila kay Madeleine ng ilang mga tanong tungkol sa kanilang mga kilos o mga pangyayari na naganap bago ang pagkawala ni Elizabeth. Natutunan nila kay Madeleine na nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan ni Elizabeth noong mas maaga sa araw. Kaya't naniniwala ang pulisya na maaring sadyang hindi bumalik si Elizabeth sa bahay dahil sa kanilang naging alitan, at sa halip ay nananatili sa bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit patuloy na ipinipilit ni Madeleine na hindi aabot sa ganun kalayo ang kanyang anak. Hindi pa rin kumbinsido ang mga pulis sa sinasabi ni Elizabeth's mother, at payo sa kanya na kontaken ang kanilang otoridad kung hindi pa rin bumabalik si Elizabeth sa bahay matapos ang ilang araw. Nasa kabilang dako, si Elizabeth na nakidnap at itinago sa ilalim ng lupa ay nagiging biktima ng mga sexual na krimen mula sa kidnapper. Sa puntong ito, hindi na kayang makipaglaban ni Elizabeth at siya'y tanging umiiyak na lamang sa takot. Naiinis na ang kidnapper sa mga iyak ni Elizabeth at nagbabanta na papatayin siya kung gusto niyang makatakas. Tinasabi niya na puno ng mga patibong ang kanilang kinubukan kaya't imposible para kay Elizabeth ang makatakas. Alam na ni Elizabeth na ang taong ito na may pangalang Vincent ay may problema sa pag-iisip. Habang nanonood sila ng TV, pinaniniwala siya ni Vincent na walang nag-aalala sa kanya dahil wala ng balita tungkol sa kanyang pagkawala. Sa pagitan naman ng mga ito sa kanilang bahay, bumalik ang dalawang pulis na dati nang nag-visit sa kanila upang makausap ang mga magulang ni Elizabeth. Sa puntong ito, patuloy na tinutukoy ni Madeleine na hindi lamang basta aalis ang kanyang anak habang binabanggit ang maraming dahilan, kasama na ang katotohanang ang kanyang mga importanteng gamit ay nasa kanyang kwarto pa rin. Ipinamamanik niya sa mga autoridad na kumilos agad para hanapin ang kanyang anak. Pagkatapos nito, iniulat ng dalawang pulis ang kaso ng pagkawala ni Elizabeth kay Sheriff Thompson. Sinabi ni Thompson na narinig ito na ang unang 40 oras matapos ang pagkawala ang pinakamahalagang panahon at kinukutya ang kanilang mabagal na pagkilos. Sa ikatlong araw, patuloy na pinipilit ni Elizabeth na patawarin ang pangangailangan ni Vincent habang sinusubukang malampasan ang kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga masasayang alaala niya sa kanyang panahon sa paaralan kasama si Case. Sa lalong madaling panahon, narinig nila si Don at ang kanyang mga kaibigan na nagtatanong kay Elizabeth sa kanilang mga boses. Gayunpaman, wala silang natuklasang anumang palatandaan na ang kanyang anak ay naroroon lamang sa ilalim nila. Upang pigilan si Elizabeth na sumigaw, tinutukan ni Vincent ang kanyang baril sa kanyang ulo. Pinipilit ni Elizabeth na pigilan ang kanyang mga luha, iniisip kung gaano siya kalapit sa kanyang ama sa oras na iyon, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Matapos ang ilang araw, biglang nawala si Elizabeth, at nagsimulang magbalita ang mga media tungkol sa kanyang pagkawala. Magulo ang kanyang mga damdamin, may kalungkutan at emosyon, lalo na nang magsalita ang kanyang ina at ipahayag ang pagmamahal nila sa kanya at ang kanilang mga dasal para sa kanyang kaligtasan, pati na rin ang pag-asa na siya ay babalik sa kanilang tahanan ng maaga. Ito'y ang ika-4 na araw na, kung saan nagsisimula ng isipin ni Elizabeth na tumakas mula roon. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magmadali at kailangan siyang mag-ingat dahil nakasalalay ang kanyang buhay. Nagsimula siyang subukan na maglapit kay Vincent sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya at pagsusunod sa lahat ng kanyang sinasabi. Binigyang impresyon niya na sang-ayon siya sa sinabi ng kidnapper. Sa sandaling ito, nalalaman ni Elizabeth ang dahilan kung bakit itinayo ni Vincent ang kanyang kubo at kinidnap siya.
Sa totoo lang, plano ni Vincent na manirahan doon kasama ang kanyang asawa, na kanyang pinangalanan na Peanut. Ayon kay Vincent, siya'y pinagkanulo ni Peanut na inakusahan siyang gahasain at isinumbong ito sa pulisya na siyang pinaikot sa kanya na magtago mag-isa sa lugar na iyon. Pinaliwala na ni Vincent ang plano na dalhin si Peanut upang mabuhay kasama niya doon sapagkat kinuha na si Peanut ng mga awtoridad mula sa lugar. Sa huli, balak niyang palitan si Peanut ng ibang tao, at sa kasamaang palad, si Elizabeth ay napunta sa maling lugar at oras noong araw na siya'y kinidnap. Lumipas na ang ika-4 na araw. Habang natutulog si Vincent, sinubukan ni Elizabeth ang kanyang baril subalit hindi ito magawa sapagkat nakakandado ang kanyang leeg. Hindi. Nagtagal, nagising si Vincent at narinig nila ang tunog ng mga helicopter na ipinadala upang hanapin si Elizabeth. Si Vincent ay nagtakip ng lugar gamit ang aluminum foil upang maiwasang ma-detect ng mga infrared sensor ang init. Pagkatapos, ginamit ni Elizabeth ang pagkakataon na ito upang subukan na buhayin ang kanilang relasyon ni Vincent. Umaasa siya na mahulog si Vincent sa kanyang panlilinlang na tila siya'y in love sa kanya. Iniluwagan ni Vincent ang mga posas na nakatighten sa kanyang leeg nang mapaniwala niya ito na pagkatiwalaan ang kanyang panlilinlang. Sa puntong ito, mas lumalapit na si Elizabeth kay Vincent at pinahihintulutan pa siyang subukan ang kanyang baril. Sa totoo lang, ang baril na ito ay hindi katulad ng tunay na baril ngunit ito pa rin ay maaaring pumatay sa maikliang distansya. Ipinakita ni Elizabeth ang kanyang kakayahan na mahusay na mag-handle ng baril at mabilis itong matutunan na nakamangha kay Vincent. Sa gabi na iyon, ibinilanggol ni Vincent ang mga kamay ni Elizabeth at dinala siya upang kunin ang pagkain na iniwan sa lumang sasakyan ng isang tao. Pagkatapos ay pinuno nila ang jerrycan ng tubig mula sa ilog. Pagkatapos nito, bigla na lamang narinig ni Vincent ang tunog ng helicopter at agad na dinala si Elizabeth pabalik sa kanyang tago. Sa kanilang pagtakas, sinadyang iniwan ni Elizabeth ang isa sa kanyang sapatos, sa pag-asang ang sinumang naghahanap sa kanya ay makakita ng mga bakas ng kanyang pagkakaroon. Ang ika-7 araw ay nakalipas na. Tinisimulan na ni Elizabeth ang kanyang mga ideya pagkatapos makatulog si Vincent. Tinusubukan niyang magpadala ng mensahe sa kanyang ina gamit ang cellphone ni Vincent. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maipadala ang mensahe dahil walang signal sa ilalim ng lupa. Nagpupursigi si Elizabeth na alisin ang cellphone mula sa pinto ng ball. Sa kabutihan, matagumpay na naipadala ang mensahe. Upang maiwasan ang pagkakatuklas, agad na inalis ni Elizabeth ang mensahe mula sa cellphone ni Vincent. Hindi doon nagtatapos ang kwento, habang natutulog pa si Vincent, sinubukan ni Elizabeth kunin ang kanyang baril para barilin si Vincent. Ngunit nang itulak niya ang gatilyo, wala itong nabaril kahit isa. Ito ay nagdulot ng mas matinding pagkabahala sa kanya dahil napagtanto niyang ang kanyang mga plano ay hindi nauusad tulad ng inaasahan niya. Samantala, iniinforma ni Sheriff Thompson ang mga magulang ni Elizabeth na maaaring ihinto na ang paghahanap dahil baka hindi na ito naruroon sa kanilang lugar. Nakarating na sila sa halos 20 square mile sa loob ng isang linggo ngunit wala pa ring anumang bakas o lead tungkol dito. Sa ika-8 araw, nang suriin ni Madeleine ang kanyang cellphone sa umaga, siya'y nagulat nang makatanggap ng mensahe mula kay Elizabeth. Napakaluwag ang loob ni Madeleine at lubos siyang tiwala na buhay pa si Elizabeth. Payo ni Don kay Madeleine na huwag munang tawagan ang numero at tatawagan muna nila ang pulisya. Ngunit hindi naniniwala ang 2 pulis na ito na totoo ang mensahe at iniiwan nila si Madeleine na tawagan ang numero. Sa kaligayahan, dumating ang kanilang pinuno sa tamang oras at pinigilan si Madeleine na tawagan ang numero dahil napakadelikado ito para kay Elizabeth. Sa ika-9 na araw, natukoy ng pulisya ang may-ari ng telepono mula sa kumpanyang nag-aari nito. Natuklasan na ang telepono ay rehistrado sa isang babae na nagngangalang Catherine Heath mga 3 linggo na ang nakararaan, at agad na tinungo ng pulisya ang tahanan ni Catherine. Nang makarating sila sa bahay niya, bigla na lang naalala ng isa sa mga pulis na dati na siyang nagpunta roon. Siya ang namahala sa isang kaso ng pang-aabuso sa sexual na naganap 1 taon na ang nakakaraan na kinasangkutan ni Catherine's boyfriend, si Vincent Filla, pero hindi nila natagpuan ang sospek. Nagsimula silang mag-interrogate kay Catherine, ngunit siya'y umamin lamang na hindi niya nakita ang kanyang boyfriend sa loob ng 1 taon. Hindi naglaon, natuklasan nila ang isang silong na nasa loob at labas ng bahay ni Catherine. Nagtapos sila na ang kanilang sospek sa pagkakataong ito ay isang mahusay na maghukay, kaya't naging dahilan kung bakit hindi nila ito natagpuan. May mga pag-aalinlangan din ng pulis sa pahayag ni Catherine dahil hindi niya nakita si Vincent sa loob ng 1 taon. Iniulat ni Thompson na ang ina ni Elizabeth ay nakatanggap ng mensahe mula sa cellphone na nirehistro sa pangalan ni Catherine.
Nagtatanong rin si Thompson kung paano nakuha ni Vincent ang cellphone ni Catherine na binili lamang 3 linggo na ang nakararaan. Tinimulan niyang balon si Catherine na kung patayin ni Vincent si Elizabeth at kung lokohin siya ni Catherine, magiging kasama siya sa pagpatay. Kahuli, tinuro ni Catherine ang lokasyon kung saan siya nagbibigay ng pagkain kapag hinihingi ito ni Vincent. Pagkatapos ay nag-utos si Thompson sa kanyang team na bumalik sa gubat sa paligid ng lugar dahil malamang na malapit lamang si Vincent upang kunin ang pagkain. Bukod dito, balak niyang gamitin ang media upang ilantad ang pagkakakilanlan ni Vincent upang mahikayat ito na lumabas sa kanyang pagtatago. Ito'y napakadelikado na paraan, ngunit alam ng sheriff na si Vincent ay isang duwag at tatakas na naman, tulad ng ginawa niya noon. Samantala, nag-aalala si Vincent nang makita niyang nasa balita ang kanyang pangalan, na nagdadala sa kanya ng suspecha kay Elizabeth. Tumitingin si Vincent sa kanyang cellphone, ngunit wala siyang natatanggap na mensahe mula sa kanyang telepono. Tinusubukan ni Elizabeth na kumbansihin si Vincent na mahal siya nito at nais niyang manatili sa kanya anuman ang mangyari. Tinasabi rin niya na kung mahuhuli sila ng pulis na magkasama, si Vincent lang ang kanilang ikukulong. Pinaniniwalaan ni Elizabeth si Vincent na kailangan niyang umalis na ngayon at susundan siya nito kahit saan siya magpunta. Sa puntong ito, natuklasan na ni Elizabeth na si Peanut, na binanggit ni Vincent kanina, ay si Lucy Jennings pala, ang kaklase ni Elizabeth noong simula ng pelikula. Bukod dito, ang babaeng nagdadala ng pagkain ay si Catherine, ang kasintahan ni Vincent at ina rin ni Lucy. Sa katunayan, matagal nang inibig ni Vincent ang anak ni Catherine at nagnanais na pakasalan ito. Matapos ang lahat ng kanyang mga pag-amin, sumang-ayon na rin si Vincent sa opinyon ni Elizabeth. Naghanda na siya na iwan si Elizabeth mag-isa, matapos nitong pangakuan na mananatili siya sa bunker. Hinihintay niya si Vincent na sasanduan siya at pakakasalan kapag ligtas na. Sa ika-10 araw, pagkatapos umalis ni Vincent, nagkaroon na ng lakas ng loob si Elizabeth na lumabas mula sa bunker. Sa totoo lang, pinaniwalaan siyang may maraming nakatagong panganib at bomba sa labas. Umaasa siya na may makarinig sa kanyang sigaw at pumunta para tulungan siya. Sa palad, si Sheriff Thompson at ang kanyang koponan ay naglalakad sa malapit na gubat noong oras na iyon. Nang marinig ng sheriff ang kanyang boses, agad siyang nagmadali papunta sa kanya. Pagkatapos ay dinala siya sa ospital ng mga pulis. Dumating sina Don, Madeline, at Bobby sa ospital, kung saan sila ay wakas na nagkita-kita kay Elizabeth. Sa dulo ng pelikula, sinabi sa atin na si Vincent Villa ay nahatulan ng maraming kaso at pinarusahan ng pagkabilanggo na may habang buhay na hatol na 421 taon lamang. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.